So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nagkaroon mga minamahal ng pa-press conference itong si Attorney Torion kahapon. At alam nyo ba na instead makatulong, itong press conference na ginawa niya, parang mas lalo niyang nilubog ang pangalan ni Kibuloy at ng buong kingdom of Jesus Christ. Kasi parang binigyan niya pa ng mas malalim na reason ang PNP at mismong mamamayang Pilipino kahit itong gobyernong ito na wag lisanin ang KOJC. Kasi biruin yung mga minamahala, yung attention dito is kay Kibuloy. Hanapin si Kibuloy, makita si Kibuloy, ano yung mga tinatago ng compound, yung tunnel, 'di ba? Kasi may naunang nakitang bomba. 'Di ba? Mga minamahal, mga bombs na nakatago, tapos mga wire na hindi natin alam kung saan ginagamit, 'di ba? So, yun yung mga natagpuan doon. And then sa press conference ni Attorney Torion, bigla niyang in-insist na hindi naman daw si Kibuloy ang hinahanap doon. Bagkus ang hinahanap daw ng PNP doon is yung mga ginto. Alam nyo mga minamahal, mas lalong nagkaroon ng idea yung PNP, yung gobyerno at yung mamamayang Pilipino na wag lisanin yun kasi binanggit mo yung ginto. So meaning, gaano kadaming kayamanan ang tinatago doon ni Kibuloy sa KOJC. Tapos mga minamahal, pinaliwanag niya at kung meron mang ginto daw, sabi ni Attorney Torion, hindi daw po dapat mapupunta yun sa gobyerno. Dahil property daw po yun ni Kibuloy, so dapat even the miners nga mga minamahal, wala daw pong cut doon. Yun yung sabi ni Attorney Torion. Dinefend niya na pagmamay-ari yan ni Kibuloy so that hindi mabibigyan ng cut ng percent ang government or kahit na sino mang makakakita ng ginto dyan sa compound ni Kibuloy. So parang mga minamahal, ini-insist niya na meron ngang kayamanan ang tahanan ng KOJC. I'm sorry. 'Di ba? Parang ini-insist niya na kaya daw dinidig up kasi may ginto. So parang sinasabi niya na wag nyo nang ano yan kasi ito na yung hinahanap nila. Ginto naman pala yung hinahanap nila. Yung kumbaga parang iniiwas na nila na ganun yung mangyari. Like for real? Torion? Ikaw na mismo yung lumugbok. Pinalubog mo na naman again, strike tong ginawa mo. Kaya mas lalong hindi kayo lilisanin kasi mas gustong malaman ng gobyerno gaano kabilyones, anong klaseng gold yung meron diyan sa KOJC. Kaya mapapatanong ang gobyerno, galing ba yan sa nakaw? Saan galing yan? So, magkakaroon ng another reason ang PNP na maghalukay dyan. Kasi yan yung in-insist mo eh. Di ba kasi ang issue dito, si Kibuloy. Tapos bigla mong i-insist ginto na yung pakay dito is hanapin si Kibuloy. Tapos bigla mong in-insert yung ginto na may mga PNP na nag-disguise na hindi naman daw PNP, mga gold miners naman daw talaga mga minamahal na ang pakay is halukayin yung mga kayamanan ng KOJC. So, ibig sabihin, when you say halukayin, kahit sinasabi mong walang kayamanan dyan, pero ini-insist mo, pinipertain mo na meron. Di ba, mga minamahal? Pakinggan nyo to. Mga minamahal. Imagine conducting tunneling operations in a school. This is unprecedented in the history of the Philippine Republic. Maybe you are thinking that there are hidden treasures there. Legally, you could not find any legal justification for what you are doing because our laws, Article 438 of the Civil Code, it states, parang naghihirap itong si Attorney Torion, no? Kung ano-anong batas ang kanyang mga binabasa, ma-i-defend lang itong si Kibuloy. Gaano kaya kalaki yung cut ni Torion dito? I'm just asking lang ha. Gaano kalaki para i-defend mo yung isang makasalanang pugante? Okay, continue. Hidden treasure belongs to the owner of the land, building, or other property on which it is found. So if there are indeed hidden treasure there, then who will own it? JMC.
not him, no? When the discovery is made on the property of another or of the state or any of its subdivision, and by chance, one half thereof shall be allowed to the finder. But what they are doing is not by chance. It is purposive. So therefore, no share. Okay. Sinasabi nito yun, kahit daw yung finders, kung may makita daw silang ginto, diyan sa compound ni Kibuloy, hindi daw mabibigyan ng share. Yun yung sabi nito yun. Kung ano-ano na lang talaga ang kanyang binabasa, no, mga minamahal, naluloka ako dito. Mukhang kailangan na din netong magpa-test sa utak na sobrahan kaka-defend sa kanyang client to the point na magaling naman itong itong lawyer na to. Medyo parang, ewan ko ba, parang nang dahil sa kaka-defend niya, mahirap naman talaga kasing i-defend itong si Kibuloy. Pero syempre, for the sake of money, nangangailangan din ata yung tao. So, kahit mahirap, gumagawa ng way itong si Torion para hindi maidiin itong si Kibuloy kung ano-ano na yung pinagbababasa niyang article, mga minamahal, at kung ano-ano na yung kanyang ini-insist. 'Di ba? From, tawag dito, from mga droga, tapos, ano pa ba, mga materials na pwedeng magamit against kay Kibuloy. Tapos ngayon, about sa, Yamashita Treasure? Oh my goodness. Ang akala ko lang kay ano lang yun, kay Bantag. Yung Yamashita Treasure. Dito din pala sa KOJC. Okay, continue. Given to the finder. Who will own it if there are indeed hidden treasures there? It will still be JMC. And most importantly, the last sentence of the second paragraph of Article 438. Okay, wag na natin i-continue kasi mga batas yan, mga minamahal na binabasa nito yun. So basically, mga minamahal lang, ini-insist niya dito, yung PNP, ganito yung PNP, hindi naman daw talaga naghahanap dyan kay Kibuloy. So, hindi hinahanap si Kibuloy. Ang totoong pakay daw dyan is yung mga ginto, yung mga treasure. So, ngayon, ginustify ni Attorney Torion, if there was a treasure na dig up, na kita, even the finder, walang cut. Kasi, yung KOJC is private property daw po ng pugante na si Kibuloy. Mga minamahal, ito lang talaga yung hindi ko mag-gets. Bakit bigla niyang in-insist yung ginto? So meaning, parang inuunahan niya parang nalaglag nga siya, mga minamahal. Kumbaga, nauhuli ang isda sa bunganga. So meaning, it's either siguro, totoo nga, na wala doon si Kibuloy, pero kaya nandoon yung kulto ni Kibuloy, nagbabantay, kasi baka nga may mga treasure na nakabaon, na nakatago, na ayaw lang magalugad. Which is, it is more interesting, mga minamahal, if may treasure doon, kasi malalaman natin kung saan galing, gaano kadaming bilyones, anong klaseng mga jewelry. Alam nyo, mga minamahal, yung ginto ngayon, mahal Oo. Ang 18 karat, nasa magkano yun ngayon? O 3,800 ang per gram. Oo, mahal yung 18K, tapos yung 21K nasa 4 plus. 4.5. Kasi yung 24 karat na gold ko, mga minamahal, nabili ko siya 5,300 ang per gram. So per gram lang yun. Hindi natin alam kung ano yung mga nakatago doon sa compound ni Kibuloy. If it was diamante or mga gold bar. Tinalo mo pa yung Taliano gold. Anyway, hindi ako naniniwala sa Taliano gold na yan. I vote PBBM dahil sa kanyang mga plataforma, kanyang mga pamamalakad. Pero mga minamahal, napaka-interesting nito. If ever man. Kasi parang sinasabi nito yun na mayroong ginto dyan, yan talaga yung pakay ninyo. Kaya hindi nyo nilulubayan ang KOJC. Parang ganun 'di ba? Napaka-basic nun, mga minamahal. Alam mo,
minus point ka na naman dito kay Kibuloy. Nilaglag mo na naman itong si Pacquiao. Pinagmukha mo tuloy sa gobyerno na dapat mag-imbestiga pa ng mas malaliman diyan sa compound ni Kibuloy. Hindi natin alam kung ano pa yung mga nakatago diyan kasi yung unang nakita, bomba, 'di ba? Mga wire. Tapos may tunnel, secret door. Hindi natin alam kung ano yung susunod. 'Di ba? O anyway, yun po mga minamahal. Ay, brownout dito sa amin sa Northern Samar. Nakakainis. So, maulan kasi dito, signal number 1 kami. So, sa mga taga Northern Samar dyan, ingat kayo. Ay, ingat kayo, grabe. Malakas yung ulan dito. Sana hindi magtagal. Sana hindi mabuo yung low pressure area kasi kawawa na naman kami dito sa Northern Samar. Hindi pa nga nakakaangat yung agriculture dito dahil binagyo last year. Tapos babagyuhin na naman ulit. Well, it is a natural phenomenon, pero wag naman, Lord. Wag naman. Sayang naman yung mga agricultural land dito. Yung puhunan ng mga magsasaka. Lalo na doon sa Katubig, binabaha na mga minamahal. Sa Lavisares, ganun din, binabaha na din. Anyway, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.